Good day mga ka-agri. Ngayong araw po ay update ko lang kayo sa ating 5 months and 3 weeks old. Malapit na talaga mag 6 months itong unang tinanim natin. Makikita po ninyo matangkad na po siya masyado. 1 week from now na lang ay 6 months old na ito. Pero yung mga area niyang tinamaan po ng mga sakit-sakit dati at stress ay syempre hindi po ganito kataas sa area na ito. Makulimlim po ngayong araw at kitang-kita po ebidensya pag naulanan po siya. Napaka-vigorous ng itsura. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Pag nakahigop ng tubig ulan, iba talaga pag tubig ulan. At yung area po dyan, medyo okay na po sila. Makakahabol na rin yan. Kahit na-delay po sila, makakahabol na rin yan. Kasi nga, pag masustain ng ulan-ulan pa ito ngayong December hanggang February, March, ay gaganda pa rin yan mga ka-agri. Makulimlim po yung panahon ngayon. So, yun po, nag-decide lang tayong magkuha muna ng video ngayon para po may pakita sa inyo yung current na kalagayan ng ating lakatan dito na 5 months and 3 weeks old na. Na-update ko lang po kayo kasi gusto ko mapakita sa inyo yung day to day na mga gawain po dito, para po at least ay hindi po kayo manibago na sabi nyo baka hindi totoo yung mga vlog natin. Dami pang mga ano dito, mga damo-damo dito. Doon sa kabila ay halos nakuha na natin. Konti na lang ito, siguro mga 2 araw na pag-aasarol ay ubos na yan. Ito yung mga ano natin, mga replant natin. Okay na rin yung iba. Ito replant din kasi may tinamaan ng sakit. Ito replant din, oh. Pero okay na, lumalabas na yung bagong sibol niya. Ito nag-replant tayo dito. Ito yung replant. Ito yung original. Kasi pakahaba-haba pa naman ng panahon, parang ayaw umusad. Pero nang gumanda yung panahon, umusad itong bagong labas na dahon mga ka-agri, oh. Akalain mo naman napaka laki ng agwat compare dyan sa mga naunang hindi po man lang na stress. Dito matatangkad na sila. May mga 2 buwan pa mula ngayon, 3 buwan pwede na silang magkabunga nito. Pag na sustain ng tubig po, bibiglain po tayo nito sa pagtangkad nito pag ganito nakataas yung puno ng lakatan. Otherwise, kung hindi magbigyan ng magandang panahon, nawala ng ulan, wala po tayong magagawa. Ito pang isang replant natin dito, oh. Ito yung dating may tama, oh. Ang laki sana ng puno niya, napakalaki. Tapos may tama pa. So nakalabas na yung bagong dahon niya at alam natin nasa ano na yan, sa recovery stage na yan. Pero kung dito lang tayo nakatingin sa mga magaganda at sa matatangkad, mga ka-agri, parang wala tayong masabi, puro okay. Kahit yung iba hindi pa masyadong mataas, okay pa rin kasi maganda yung itsura ng dahon. Walang mga sakit, maliban na lang sa iba dyan, may mga tama-tama pa rin. In fact, dyan kanina sa ilalim nakapag-replant din tayo dyan dahil sa may tama ng banchitap. Habang maliit pa, habang first na-sign pa lang ng banchitap, nag-replant po kagad tayo. Ayaw nating dumami yan. Ayaw nating malabas yung itsura niya na napakapangit na bago mag-replant. Baka makapagpahawa pa sa ibang mga magagandang puno. Kaya nag-replant tayo maaga kung mayroon pang makukuwang pang replant. Pero meron po, marami kasing suckers na ngayon. Kaya po nito, pinag-iisipan na talaga kung desuckering or transfer or paakyatan ng isa. Kasi sabi ko parang nasasayang ako kasi dito yan sa Pilapil, itong isa replant din ito. Kaya pinag-isipan ko pag hindi masyadong magiging paglaki niyan, baka yung isa na ito papaakyat din ko na lang kaagad para siya yung replace dyan. Parang replacement na rin. Pero mas maganda sana kung wala pa ito, dahil magbubunga talaga ng malaki yan. At saka napakaganda pag walang ganito kasi sumasabay na ito sa pagkukuha ng mga element sa lupa, mga nutrients dyan. So may konti siyang ano dito. Pero pag may space, ganito, pag hindi ito tatangkad kaagad, maunahan ng isa dito, may space siyang pupuntahan dito ng dahon niya, okay lang naman. Kasi space sa air at saka sa sunlight yung napakalaking bagay na tumutulong kasi sa saging natin. Kaya dapat even yung distances kung pwede lang talaga.
Kaya nang itinanim po natin ito, nakalinsa talaga ito, nakaline talaga ito. Kaya dapat straight na straight. Para po pareho yung tamang distansya, para yung kuha nila ng space sa hangin at saka sa sunlight. Kaya kung titingnan po ninyo, yan po, naka-straight lahat yan. Yan po. Kung dito ka nakatingin sa left, yan po, straight rin yan doon, papunta doon sa kabila. Dito, straight din. Naka-queen kangs design po kasi itong ating pagtatanim ng ating lakatan. Dito po sa ilalim, ito yung pangalawa natin. Yan po. Papasok na rin po ito sana ng ng 3 months old compare din sa papasok sa 6 months old napakalaki agwat ito mag 3 months old pero ganyan pa lang siya kataas. At may bago tayong tanim dun sa ilalim, mga more than 1 month na yung isa iba doon. Yung iba kasi hindi nagsabay-sabay doon sa ilalim talaga yung pagtanim. May nauna, may nahuli, hindi kaya dito nasabay itong tinanim lahat. Pero okay na rin po siya kahit na nag-replant po tayo dito ng mga may tama kanina ng banchitak. Ganyan na po siya. Dati dito sa taas mas maliit pa dito. Binablog na natin. Pero ngayon dahil may malaki na dito, parang nakakapanibago. Ang laki ng diferensya po gaya po nan. Papasok ng 6 months. Ito po, papasok ng 3 months. Laki ng diferensya Kasi pag may may malaki na siyang puno at marami ng roots, bibigla yung paglaki. Pero ito, kasi hindi natin alam kung magiging yung magiging kapalaran nito sa temperatura at sa tubig. Hindi ko lang alam kung maaabot yung vigor nito. Mula dito, sana naman maabot. Kahit twice a month lang kung may ulan, nako, very favorable na po yan sa saging. At least man lang hanggang maka lampas, maka na naman sa second na time ng tag-ulan. Kaya pag ganitong summer, papunta na tayong summer ngayon, December 7 na tayo ngayon, ay dapat before mag rainy season uli, ay yung mga kanal nito naka-ready na yung mga kanal nito para po dire-diretso ng laki ng ating lakatan dito. So yun po, dito sa kabila yung tawag doon nang wedding tayo dito. Mayroon pa ako kininang kinuha doon na tinamaan pa rin ng banchita, replant pa rin kaagad. Ito na yung itsura, yung dating puro damo-damo. Ngayon yung mga damo patay na. Patay na yung mga damo. Yan po. Napatay na sa sikat ng araw. Tamang-tama lang at saka naulan ngayon. Ito rin, nag-replant din tayo dito. Ito replant na ito yung major. Kasi tiningnan ko parang hindi umuusad. Pero nung nag-replant ako dyan, lumabas yung bagong dahon. Ako talaga parang tawag doon, parang wala. Parang pinagawa ako na pinatrabaho ko ng wala. Gumanda rin pala yung dahon. Okay lang yun. Dito yung line na sinasabi ko sa inyo dati, parang lumaki ngayon gumanda na yung itsura. Dahil gumanda na rin yung panahon. Tamang-tama lang yung distribution ng ulan at sikat ng araw ngayong papasok ng December. Kaya nakausad siya. Pero late na siya compare po dito. Kahit double mo ang height nito, mas matangkad pa yung yung katabi niya. Pero sabay lang silang itinanim. Dahil po yan sa ang habang panahon na may tubig po yan dito sa kanalo. At yung tubig dito sa taas, dito papunta, hindi talaga nakahinga yung kanyang roots dahil sa tubig. Pero ngayon ay dahil tama na yung moisture, ayan po, gumanda na po yung hitsura nila, nakabawi. Habol na lang yan, habol. Yun. So yun mga ka-agree, sama po hindi pa kayo na-board dito sa ating update ngayon. Pinapakita natin sa inyo ngayon. Ayan yung ating napier dito sa gitna, hindi na natin kinukuha yan. Pero hindi po natin masyadong pinapatangkad at saka kinukumpay na rin agad. Kasi sumasabay rin itong mga napier sa pagkuha ng sunlight at saka ng nutrients sa lupa. Tingnan niyo po, one line yan doon mula doon sa dulo papunta doon. Pag tumangkad-takad ng konti ito, uubusin ko naman ito hanggang sa masarado na ng dahon ng saging dito sa taas at saka hindi na sila masyadong tumubo ng mabilis. Saka ko sila kukunin na, hindi na sila papatubuin.
asarol na naman yung puno ng mga napier na ito. Para concentrated na po yung nutrients sa ating mga sagingan. Ang bilis din tumaba ng mga napier. Paano gustong-gusto ng kambing ko. So, okay na rin yan. Pati yung daon ng saging natin, gustong-gusto na rin ng kambing. So yun mga langga, hanggang dito na lang muna yung ating update dito sa ating 5 months and 3 weeks old na lakatan. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo ng ating mga upload palagi. God bless us all. Merry Christmas everyone.